Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang salita ng Panginoon na pinamagatang hindi naligtas sa katamaran. Dito mga kapatid, maisasalaysay natin na kung ang tao ay tamad, hindi siya maililigtas nito. Sabi dito sa Faith and Works page 71, ngayon gusto namin ang pananampalatayang iyon, ngunit maililigtas ba ang tao sa katamaran? Maililigtas ba siya sa walang ginagawa? Hindi kailanman. Hindi kailanman. Siya ay dapat na isang katuwang ni Hesukristo. Mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo nag-aangkin na nakaugnay kay Kristo. Dapat meron tayong kasipagan na gagawin. Hindi po tayo dapat na parang walang gagawin. Kasi kung nanampalataya tayo, syempre may gagawin tayo. Dahil dito po natin maipapakita na tayo ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Dahil may mga gawa tayong ginagawa para sa Kanya. At hindi po ito natin magagawa sa sarili natin, subalit ito po ay kaloob ng Panginoon dahil willing tayong gumawa. So tandaan natin mga kapatid, sa Kristiyano, walang tamad na tatawaging tagasunod ni Kristo. Kailangan meron tayong gawain na gagawin para sa Kanya. Sabi pa dito, hindi niya mailigtas ang sarili niya, nga kami ay mga manggagawang kasama ng Diyos. At paano ito? Ang buong langit ay magsisikap na iangat ang sangkatauhan mula sa pagkasira ng kasalanan. Ang buong langit ay bukas sa mga naninirahan sa lupa. Mga kapatid, kung dati tayo ay tamad, hihingi natin sa Panginoon yung kasipagan na require sa mga Kristiyano ngayon. Kasi sa ating sariling kakayahan, hindi po talaga natin ito magagawa. Lalo na kapag bubuklat tayo ng banal na kasulatan, parang tinatamad tayo, parang may nag-uudyok sa ating isipan. Kaya sabi ng Panginoon, before read your word of God, kailangan manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon upang meron kang kasipagan at ligalig at saya at excitement na magbubukas ng salitang ito. Kasi hindi naman po ito sa sarili natin dahil Holy Spirit po ito na humihingi tayo ng gabay. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ginawa natin ito. At sa pamamagitan nito, natupad natin ang kanyang kalooban. Sabi pa dito, ang mga anghel ng Diyos ay isinugo upang maglingkod sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo kapwa sa pagnanais at paggawa sa kanyang mabuting kalooban. Philippians 2 verse 13. Napakaganda no mga kapatid. Before pala tayo gumawa, ang Diyos na ang gumawa para sa atin. So, wala po tayo dapat maipagmamayabang. Bagkus ito pong mga ginagawa natin, ito po ay para sa Panginoon at ito po ang Panginoon ay kumikilos sa ating puso na gagawin talaga ang kanyang kalooban. Kasi lahat naman tayo nagsusumikap na maging isang tunay na Kristiyano, ngunit sa sarili natin hindi natin ito magawa. Subalit kung mananampalataya tayo sa Panginoon, meron tayong possible na magagawa. Kaya magtiwala at manampalataya po tayo sa Kanya. Dahil ang buong langit talagang binukas para sa atin. Handang tumulong sa mga taong aggressive o handang gumawa sa mga gawain sa pagliligtas ng bawat sangkatauhan na lalapit sa Kanya. Kaya magsumikap po tayo. Lahat na nakakaalam ng katotohanan, dapat po ay magpagamit sa Kanyang gawain. At ang pananampalatayang iyon ay ang gumagawa na gusto mo. Paano ito gumagana? Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Anong pag-ibig? Aba, ang pag-ibig na kumikislap mula sa cross ng Kalbaryo. Mga kapatid, napakaganda na kung meron tayong love, obedience, willingness of obedience na sumunod sa Kanya, tinanggap lang natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, love of God itong willingness nating sundin ang Kanyang kalooban. Kung tinanggap natin si Kristo, makikita sa ating mga gawa ang mga bagay na naaayon sa Kanyang kalooban. At ito po ay lumalakad po tayo sa nilakaran ni Kristo. Ito po yung pag-ibig na kumikislap mula sa krus ng Kalbaryo at ito po ay nag-i-encourage sa bawat Kristiyano na sumusunod at gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag po tayo mapanghinaan ng loob sa mga ganitong pamamaraan. Sabi pa dito, ito ay itinayo sa pagitan ng lupa at langit at ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pagtingin sa krus na ito. Tinanggap ito ng Ama at ang hukbo ng mga anghel ay dumating sa cross na iyon at ang Diyos mismo ay yumuko bilang pagtanggap sa sakripisyo. Kung tutusin mga kapatid,
Kung titingin tayo kay Kristo, magagawa natin ang lahat ng bagay na imposible para sa atin. Kasi lahat naman po tayo, hindi naman po tayo makakagawa ng mga bagay na parang, wala akong pera, hindi ako makakapag-serve sa Panginoon. Mga kapatid, hey, mayaman ang Panginoon. Mas ginagamit niya yung talento natin. Mas ito po yung pinaka-basic, mga kapatid, yung wholeheartedly service. Kapag meron kang pananampalataya, walang pag-alinlangan, unquestioning faith, mga kapatid, ibibigay niya sa iyo yung mga pangangailangan mo. Kung mananampalataya ka sa sinabi ng Panginoon na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matutupad ito sa buhay mo. Kung mananatili kang tapat na susunod sa Kanya, bibigyan ka ng kakayahan na susunod ka talaga. At ito po ay magbibigay sa atin ng kasiyahan bilang Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano, sumusunod kay Kristo saan man siya magpunta. So, sinasagot nito ang hinihingi ng langit at ang tao ay maaaring maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kung tayo ay mananampalataya lamang sa Kanya. Ang tao ay nakipagkasundo sa Diyos at ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng buo at sakdal at buong sakripisyo. So, nung nalaman natin si Kristo ay nagsakripisyo dito sa lupa, tayong mga tagasunod niya dapat din magsakripisyo. So, ano ba ang maipasasakripisyo natin para sa Panginoon? Ito bang pangarap natin sa makabundong bagay? Ang pamilya ba natin ang hahadlang sa pagsunod natin, sa istriktong pagsunod sa Panginoon? Ito bang kagustuhan natin sa makamundong bagay? Ito ba yung nagbibigay sa atin ng hadlang? Ano ba talaga ang magiging sakripisyo ng lahat? Mga kapatid, magagawa natin kung tunay tayong nagmamahal sa Panginoon. Magagawa nating isakripisyo lahat ng inialok ng Diyos para sa atin. Kaya, magsakripisyo po tayo para sa kaligtasan ng tao at sa kaligtasan ng Panginoon sa atin. Kaya, kung tayo ay nag-share o tayo ay nagdi-discuss ng Word of God sa bawat isa, sa mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan, tayo po ay kumikilos at nagko-cooperate sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon para sa atin. Sabi pa dito, ngayon mga kapatid, gusto natin ng pananampalataya. Gusto nating turuan ang kaluluwa sa pananampalataya. Gusto namin ang bawat hakbang ay maging isang hakbang ng pananampalataya. Gusto namin ng pananampalataya sa sakripisyong ito na ginawa para sa amin. Ang awa at katotohanan ay pinagtagpo. Ang katwiran at kapayapaan ay naghalikan sa isa't isa. Awit 85 verse 10. Ito po yung gusto dapat ng Kristiyano na ihingi talaga sa Panginoon. Itong pananampalataya na nagbibigay sa kanila ng sigasig na gumawa. Kasi itong kapayapaan at katwiran, ito po ay magkakasama at hindi po ito magkakahiwalay. Kung meron tayong katwiran ni Kristo, meron tayong kapayapaan at meron tayong ginhawa na malalanghap. At itong saliksikin, kung magsasaliksik talaga tayo ng salita ng Panginoon, meron tayong mga fresh truth na ibabaon sa puso natin at ito'y maipapakita sa ating mga gawa. Nawa po ay manatili tayong nakatuon sa Panginoon at hindi po sa ating sarili. Ngayon, kapag nakakita tayo ng sinag ng liwanag, gusto nating hawakan ito. Ang dyablo ay gumagawa laban dito sa lahat ng oras. Ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig na nasaksihan ni Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, ito ang pagmahal or pagmamahal na mayroon. Siya para sa aking kaluluwa. Ang paggawa ni Kristo sa atin ng kaligtasan, kung atin itong tinanggap sa ating buhay at pinagsikapan, humingi ng gabay sa Panginoon, nagagawin ito. Ang dyablo, mga kapatid, talagang nagmamasid siya sa ating mga ginagawa. Mas nakatuon siya sa mga nagsusumikap na mag-serve sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kung tunay ang ating pananampalataya sa Kanya, mawawagi natin ang kasalanan at kamatayan. At higit sa lahat, magiging isa tayong mananagumpay sa mga huling araw. Dahil si Kristo po ay nanagumpay na laban kay Satanas. Kaya kung si Satanas ay magsasabi sa iyo na makasalanan ka, hindi ka na kailangan dahil imposible na mailigtas ka ng Panginoon dahil makasalanan ka. Tandaan natin. It is written, mga kapatid. Batuhan natin ang kaaway ng mga salita ng Panginoon na naayon sa kalooban ng Panginoon. Ano yung nasusulat? Kaya ako mahina. Kaya ako kailangan si Kristo dahil napakahina ko at makasalanan ako. At ito ang dahilan kaya ako lalapit sa Panginoon. Sabi pa dito, si Kristo ay namatay para sa akin. Binili niya ako sa walang katapusang halaga.
at tinubos niya ang lahat ng bagay na nakakasakit sa kanya. Ako ay dapat na isang manggagawa kasama niya. Ito ang dapat pagtuunan ng pansin ng bawat Kristiyano na gustong gumawa ng mga gawain ng Panginoon. Iniligtas tayo at binili tayo ng walang katapusang halaga, dugo ng namatay na si Jesucristo. Iniligtas niya tayo. Kaya ito po yung bibigay sa atin ng encourage na gumawa na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kahit na may mga disappointment sa ating paligid, hindi po ito ang hadlang kung kakapit tayo sa kanyang pangako. Dapat kong pasanin ang kanyang pamatok sa aking sarili, dapat kong isuot ang pamatok ni Kristo, dapat kong buhatin ang kanyang mga pasanin, dapat kong turuan ang iba kung paano maiaangat mula sa makasalanang kalagayan na aking kinaroroonan at upang maunawaan sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya ang katwiran na kay Kristo Jesus, iyan ang tanging paraan upang ang makasalanan ay maligtas. Ano po ang paraan upang ang kasalanan ay maligtas or makasalanan na tao ay maligtas? Kooperasyon, paggawa, pananampalataya na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo ay iniligtas ng Panginoon kaya mag-cooperate po tayo dito. Dahil sa sarili natin wala po tayong magagawa, ngunit may pangako ang Diyos sa atin na kung tayo ay masipag na gagawin yung buong serbisyo natin. Ano yung sinabi ng Panginoon sa isang talata na ano yung magagawa mo, gawin mo para sa Panginoon at hindi ito para sa sarili mo. Hayaan mo na yung mga tao, ano yung tingin nila sa'yo. Ang importante, ano ang tingin ng Diyos sa'yo. Ito ang kilalanin natin ng maigi. At pagtuunan natin ng pansin, sino ako sa harap ng Panginoon? Sa darating na hukuman, sa darating na kawakasan, handa ko pa siyang ipinagmamalaki ba ako ng Panginoon? O kanya ba akong itataboy? Habang ang awa ay nasa pintuan pa mga kapatid, habang bukas pa ang pintuan ng awa, kung atin itong papasukin ang Panginoon sa buhay natin, siya po ang kikilos sa atin at magbibigay sa atin ng kaligayahan at buhay na walang hanggan. Kaya wala pong imposible kung gugustuhin talaga ng tao na sumunod sa kautusan at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit ano pa man siya sa mundong ito, kahit ano pang sama niya, handa ang Panginoon na tulungan siya na makaahon at makabalik sa luklukan ng Panginoon. Kaya, be mindful po sa bawat Kristiyano, lalo na sa mga baguhan, na tayong mga tao na nagsusumikap na maligtas, dapat meron tayong special effort na gagawin. Dahil mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang kalooban. Hindi po tayo maililigtas kung tayo ay nananatiling tamad. Kung tayo ay nananampalatayang ngunit tamad, hindi po ito. Or walang silbi po ang mangyayari. At magiging isa tayong paralisado kung ganito ang ating gagawin. Kaya kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, tandaan natin may gagawin din tayo para sa Kanya at ito po'y magbubunga ng mga mabubuting gawa dahil ang Panginoon na po ang nagbigay sa atin kung willing po tayo natatanggap nito. Kaya sa oras na ito nawa maintindihan natin na ang isang makasalanan ay maliligtas kung susunod siya sa payo ng Panginoon. Willingness, obedience mga kapatid. With love mga kapatid. So hanggang dito na lang po ang ating message for this morning and God bless.